Squatter na binigyan ng pabahay. Pero bakit ang reklamo nila ngayon? Mas masahol pa raw ang kanilang buhay. Mura, imported at magandang pamporma. Pero alam nyo bang ang ukay-ukay, maraming trabaho sa bansa ang pinapatay? Konti na nga ang gamot, mahaba na nga ang pila. Ngayon, ilang ospital ng gobyerno, posibleng magsara pa. Ang mga doktor daw kasi, nagsisialisa na. Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. The doctor is out of the country. Ito raw ang sitwasyon sa maraming ospital ng gobyerno. Kaya marami sa mga ito, malapit na ring ma-out of service. Ito ang intensive care unit sa Tarlac Provincial Hospital. Ang ilang sanggol, nangangailangan ng lunas mula sa iba't ibang sakit. Si JJ De Pedro, ipinanganak na kulang sa buwan. Bukod sa mayroon siyang severe malnutrition at bronchopneumonia, mayroon din siyang bacterial skin infection. Ganyang itsura niya po eh. Kakon talaga, nakakaawa pa talaga. Nakakaawa po talaga siya. Si Riz Mangalyan, mahigit 1 taong gulang, may sakit na bronchopneumonia, acute gastroenteritis at severe malnutrition. Kawawa naman yung mga tao pag wala yung mga doktor. Yung mga nagkakasakit, lalo na yung anak ko. Ang kanyang ina na si Aling Estela, hindi magkandaugaga sa paghahagilap ng perang pambili ng gamot. Hulog ng langit kay Riz at JJ ang libreng serbisyo ng mga doktor ng ospital. Pero ang bilang ng mga doktor dito, numinipis. At malamang daw, kulangin sa nagbibigay serbisyo ang mga tulad ni Riz at JJ na umaasa sa libre. Ang kalakaran kasi ngayon, 2 sa 10 doktor sa ospital na ito ang nag-aaral ng nursing para mangibang bayan. Isa na si Dr. Albert Lapid sa nag-aaral ng nursing. Siyang nag-iisang neurosurgeon sa Tarlac. Halos 20 taon na raw siyang naninilbihan sa Tarlac Provincial Hospital. Sa edad na 52 taon, nagpa siya na ring mag-aral ng kursong nursing. Nanghihinayang ako pero gagawin ko para sa kabubuhay naman ng pamilya ko. Nais niya raw bigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kasi nung nag-umpisa pa lang ako mag-practice, kinunan ko ng mga educational plans, pension plans to mga anak ko para kung sakali aabot ng college. Akala ko hindi na ako masyadong mahirapan. Pero ngayon na actually nasa college na sila, napakalaki ng discrepancy para nung pangangailangan doon sa actual na paghandaan. Ayon sa Provincial Health Officer ng Tarlac na si Dr. Rick Ramos, nakababahala na raw ang bilang ng mga doktor na kumukuha ng nursing. Masakit man sa amin na talikuran yung aming mga pasyente at ang aming sinumpaan. Pero paano rin po kami mabubuhay ng marangal? Isa raw sa nakikitang niyang dahilan kung kaya napipilitan ng mga doktor na mag-nursing ay ang maliit na sweldo. Ang isang doktor na part-time consultant tumatanggap ng mahigit 9,000 pesos. Ang residenteng doktor na medical officer 3 naman halos 16,000 pesos. Samantala ang residenteng doktor na may posisyong medical officer 4 halos 18,000 pesos. Kung tutusin, sadyang maliit para sa mga taong gumugol ng halos 10 taon sa pag-aaral. Kada sabihin natin sila ay very nationalistic. Kung yung obligasyon mo sa sarili mo at sa pamilya mo ay wala ka nang magagawa, alin po ang pipiliin ninyo? Natural, pipiliin ninyo yung personal responsibility nyo sa sarili nyo at saka sa pamilya nyo. Dahil sino nga magbibigay niyan kundi ikaw din. Sinang-ayunan ito ng Philippine Medical Association, ang organisasyon ng mga doktor sa buong bansa. Ang dalawa na napakalaking dahilan ay ang future ng kanilang family at ang hostile environment ng kanilang panggagamot sa Pilipinas. Aminado ang Department of Health sa unti-unting pagkawala ng mga doktor, kaya pati mga nurse ay tinuturuan na raw ng ilang gawain ng mga doktor. Kagaya ngayon na konting-konti ang ating mga anesthesiologist, tinitingnan natin kung
pwede ba, anong kakayahan ng nurse natin na maging nurse anesthetist, of course, still under the supervision of an anesthesiologist. So these are a few of the examples that we have now. Huling itinaas ang sweldo ng mga doktor noong 2001 at ang idinagdag, 5% lamang. Mula noon, hindi na muli itong itinaas. Umabot na sa 3,000 ang mga doktor na kumukuha ng kursong nursing sa buong bansa. Ayon ito sa National Institute of Health Policy Development. Doble raw ang bilang na ito kung ikukumpara sa bilang ng mga medical practitioners na pumapasa kada taon. Kamakailan lang, lumabas ang balita. May ilang doktor na ng ibang bayan bilang Nurse America ang ipinabalik sa bansa. Mahirap talikuran yung pinagkagawian mo na at nabihasa ka na, naging dalubhasa ka na dun sa iyong field na yon. So pagdating nila sa States, even with a short orientation to nursing, minsan nakakalimutan nila na kaya sila na andun ay dahil bilang isang nurse. Talaga nga naman na kung anong nakasanayang tungkulin, hindi matatalikuran ng basta-basta na lamang. Tila hindi na mapigilan ang pag-alis ng mga doktor. Sa ganitong siste, ang usaping pangkalusugan ng ating mga kababayan tila naghihingalo na rin. Mga hakbang para manatili sa bansa ang ating mga doktor sa Reporter's Notebook. Sana pansinin. Because it's not only a local, hindi lang kami, it's nationwide. Mga nurse ang unang nagsialisan. Ngayon naman mga doktor na nag-nurse para lang mga ibang bayan. Ano na ba ang ginagawa ng ating gobyerno? Parang mga ospital, hindi naman maghingalo. Nagpatingin ka na ba sa doktor mo kamakailan lang? Paano kung sabihin sa'yo, the doctor is out of the country? Sa ilang ospital daw sa Negros, kapag hindi napigilan ang pag-exodus ng mga doktor, malamang ganyan na ang maririnig mo. Dito sa Dumaguete City, Negros Oriental, walang kemeng nagpa-interview ang ilang doktor na tapos na sa pag-aaral ng nursing. Taliwas sa mga una naming na-interview. Katatapos lang daw nilang kumuha ng nursing board exam. Lahat sila pasado. Not enough. It's one of a sign of protest. Sana pansinin. Because it is not only a local, hindi lang kami, it's nationwide. Wala raw dapat ikahiya sa pagkuha nila ng nursing. Tinagurian sila mga public doctors. Kaya naman gulat na gulat ako habang pinapakinggan ko sila. Gobyerno ang kanilang sinisisi sa napipinto nilang pag-alis ng bansa. Sinamahan ako sa paglibot sa loob ng ospital ni Dr. Joyce Maningo, ang chief ng internal medicine dito. Patuloy pa rin ang pagsaserbisyo niya sa ospital dahil bukod sa pagiging doktor, nurse na rin siya at ilang buwan na lang ang kanyang hinihintay. Lilisanin na rin niya ang Pilipinas. Na ito, chapel to ng ospital eh. Ginagawa na ring ward kasi hindi na kasya. So tinanggal na yung altar, nilipat sa likod. Dati nang nanirahan sa Amerika si Dr. Maningo, pero pinili niyang bumalik sa Pilipinas para pagsilbihan ng kanyang mga kababayan. Subalit sa loob ng 14 na taon bilang isang public doctor, hindi raw niya naramdaman ang suporta ng pamahalaan. We cannot make a drastic move na baka ma-paralyze ang operations ng hospital. So, ang naisip namin, kung magne-nursing kami, sabay-sabay kami aalis sa doctor, may impact na mag-feel ng gobyerno na hindi na tama yung ginagawa nila sa mga doktor at sa mga health workers in general. Sa buong Negros Oriental, halos 207 ang bilang ng mga doktor. Sa ngayon, 37 na ang nakapagtapos ng nursing. Kasama dito si Dr. Bing Luzuriaga, isa sa mga surgeons ng ospital. Espesyalista na si Dr. Luzuriaga, pero ang kanyang sweldo, 20,000 piso. Others say it's degrading. But then say, it's more of a humbling experience for me. It doesn't make me less of a doctor being a nurse. It makes me a better person. Kapag hindi raw sila umalis ng bansa, sila naman daw ang mamamatay. May konsensya pa naman kami. Kaya nga, we are still giving time. Yun na nga. Pag may mangyari, kahit kakaunting benefits lang naman, siguro we will have second thoughts then. Ang batang ito, nagkakomplikasyon na ang kanyang typhoid fever at kailangan ng operahan sa tiyan. Pero kinailangan niyang maghintay pa. Mahaba kasi ang pila ng mga ooperahan.
Ang magiging anesthesiologist niya, isa na ring nurse. Working visa na lang ang kanyang hinihintay at lilipad na rin siya papuntang Amerika. Ang tatay at nanay ko ay both teachers. Nakapag-aral siya sa amin maging doktor. Iwan ko lang ngayon na kami doktor, makapag-aral pa ba kami ng doktor sa mga anak namin. Hindi ba kayo nalulungkot sa gano'n na mag-aalisan na yung mga doktor sa atin? Malulungkot naman. Kasi mabuti naman kayo mga doktor. Mahirapan, maghintay. Kasi wala ng doktor o kulang ang doktor. Sa loob ng napakahabang panahon, tahimik daw ang mga doktor na nagtatrabaho. Hindi nila makuha ang makapag-rally para humingi ng dagdag sahod. Ayon sa Provincial Health Officer, kung patuloy ang pag-alis ng mga doktor dito, isa lang ang gagawin nila. Pag wala ng mga doctors, we might be forced to close the community primary hospitals, district hospitals, and the manpower should be concentrated in the provincial hospital and in 2 other hospitals. Ang sistema raw ng gobyerno pagdating sa kalusugan ng mga Pilipino, kumbaga sa naghihingalong pasyente, may taning na. Kung ang mga nakakapunta sa kabayanan, mahina ang serbisyong nakukuha mula sa mga ospital ng gobyerno, paano na lang kaya ang mga nasa liblib na lugar? If there are no more doctors for the hospital, I think we have to close. You can call a hospital without doctors, right? Umalis ako ng Dumaguete, dala ang mga imaheng ito. Mga pasyenteng nakahiga sa pasilyo ng ospital, mga magulang na nag-aalala. Kapag naubos sa mga doktor at nagsarado ang mga ospital, saan kaya sila pupunta? Sa Silay Provincial Hospital naman sa Negros Occidental, sa 38 doktor, 16 ang kumuha na ng kursong nursing. Paalis na sila anumang araw. Nang pumasok ako sa ospital, eto ang aking nasaksihan. Sir, bakit ang dilim dito? Ang dilim dito. Brown out. Wala bang generator, sir? Sira. Sir, paano yung mga naka-respirator sa loob? Sa ICU? Sa buhay nila. Sir, ganun ba yung sitwasyon ngayon dito sa mga hospitals na katulad nito? Always. Mahigit 10 taon ng doktor sa pampublikong ospital si Dr. Iturriaga. Kumikita siya ng 15,000 piso. Pero pagkatapos ng mga kaltas, mahigit 5,000 piso na lang ang take-home pay niya. The government cannot convince me that there is no money. There is money because the problem is corruption. Wala pa naman daw balak mag-nursing si Dr. Iturriaga. But if the government will not give priorities to our salaries, I might think twice. I will only give this country 2 to 3 years from now. Hindi lang mga pamilyadong doktor ang nagpapasyang mag-nursing. Sa West Negros College, nakilala ko si Dr. Tadeo Paraga, bagito at isang community doctor. Wala siyang pamilyang sinusuportahan. Pero sa takbuhan niya ng politika at pamumuhay sa Pilipinas, tila malabo ang kanyang kinabukasan bilang doktor dito. Yung compensation niyo, sir, enough for him? Enough for a single person, pero pag magkapamilya, hindi talaga. Tila padami na ng padami ang bilang ng mga doktor na gustong mangibang bayan bilang nurse, pero mailan din namang naninindigan na mananatili sa bansa. Ang mag-asawang doktor na ito, ni minsan daw, hindi sumagi sa kanilang isipan ang mangibang bayan. Mas kailangan daw ng mga Pilipino ang kanilang serbisyo. Ang bansa raw ang dapat makinabang sa kanilang pinag-aralan. We choose to remain kasi gusto namin maniwala na hindi hopeless ang sitwasyon. Na not everybody can live eh. There has to be people to be left behind. May nakikita pa raw silang pag-asa sa bayan. As of now, we're doing our best to really talagang exhaust all means eh. Na at least pagkasya and everything, talagang it's hard to make ends meet. Pero talagang you have to expand yung mga things that you do also no sa medical field. You have to really be patient and saka talagang hard work din talaga eh. Pare-pareho ang eksenang nakita ko sa mga pampublikong ospital. Kalunos-lunos ang kalagayan. Kulang sa gamot. Kulang sa pasilidad. Kulang sa mga doktor at nurses. Kumbaga sa pasyente, ang ating mga ospital ngayon, may krisis sa kalusugan. Kailangan ng mahusay na doktor na gagamot sa problema. Ako si Rafi Tima at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.
ukay-ukay, di raw okay dahil nawawalan ng trabaho ang maraming Pinoy. Ang mga detalye sa Reporter's Notebook. Konting tiyaga, konting barya, may damit ka na, imported pa. Yan ang pangakit ng ukay-ukay. Pero kung para sa ilan ito ay grasya, sa iba pala ito'y disgrasya. Ukay dito, ukay doon. Parang mga sari-sari store na ang nagkalat ang mga ukay-ukay store. Mas affordable siya kaysa sa... Tapos wala ka pang kagaya. Yung damit niya, mga imported. Nakakatuwa, mura eh. Against Mano Senior Citizen, halabira sa paghalukay ng mga damit na mura. Mapa hip-hop, rugged, sexy o simple, telang silk, maong, knitted, sequin, kurturoy, sa ukay, kumpleto. Costume party bakabo, eto, baka kasya sa'yo. At sa wala kayo hindi, mayroon din pampasal. At kahit hindi nag-isto sa Pilipinas, kung trip kong mag-winter jacket, sa ukay-ukay, meron kang makikita. Si Marlon, 24 anyos, fashionista. Pero ang outfit niyang ito, wala pang 500 piso. Hindi ako nahiya. Proud pa ako. Kasi pag nakita nila, nainggit sila, uy, ang ganda naman yan, saan mo nabili yan? Tapos makikita mo signature, branded. Maniniwala ba sila na galing ukay-ukay yun? Lalo na ngayon, yung economy natin, talagang bagsak eh. So, saan ka pa pupunta? Sinamahan namin si Marlon sa kanyang paghalukay sa ukay-ukay. Talaga namang enjoy siya sa pamimili. Okay ba? Kaya ang limit niya sa kanyang paglabas, sandamakmak na damit na di niya makukuha sa mga tindahan ng brand new. Dagdag sa wardrobe niya na halos 80% na ukay. Kaya nga mag-iingat pag nagsusukat ng mga ukay-ukay kasi mga fungal infection, yung mga spores, yung mga fungus, yung nagkakaroon ka ng hadhad. Paano nga bang dumaming parang kabute ang mga ukay-ukay? Binalikan namin ang pinagmulan. Dito sa Baguio, Mala Shopping Mall ang mga ukay-ukay. At nagulat ako nang malaman ko kung magkano ang kita ng isang tindahan sa loob ng isang araw na bentahan. Araw-araw nakakamagkano kayo ng... Ay 15 to 30, ganyan. 15 pag sa ganitong araw. 15,000? Talaga ho? Di tuloy katakataka na marami ang sumunod sa negosyong ito. Ang ukay-ukay ay mula sa salitang halukay. Gabundok kasi na damit ang sinisisid ng mga mamimili, tila naghuhukay. At kahit hile-hilera na ang mga tinda ngayon, nakasanayan na itong tawaging ukay-ukay. 1990s, dito na nag-click at naging popular ang ukay-ukay. Pati mga Manilenyo dumarayo na sa Baguio para lang mag-ukay-ukay. Si Aling Nancy, nakapagpaaral ng 4 na anak dahil sa ukay-ukay. Nag-umpisa 1996 pero talagang nag-hit na siya 1999, 2000, 2001. Kung may mga natutuwa, mayroon din namang bumabatikos. Hindi raw kasi patas kung lumaban ang mga ukay-ukay. Ang unang mainit na issue laban sa mga ukay-ukay, delikado raw ang mga segunda manong damit dahil posibleng may dala itong sakit. Kaya nga mag-iingat pag nagsusukat ng mga ukay-ukay kasi mga fungal infection, yung mga spores, yung mga fungus, yung nagkakaroon ka ng hadhad dito, yung tinea corporis, yung sa katawan, mga tinea sinasabi natin, yung namumuti yung balat mo, tas makate. Pero hindi pa rin natinag ang industriya ng ukay-ukay. Di ba from abroad yung ukay-ukay? Tapos, syempre, pupunta dito sa Pinas, baka mamaya yung sumuot nun may SARS. Hindi pa rin ako nagpatalo dun Kasi parang hirap na nga yung bansa natin, tapos bibili ka pa sa mga malls, ang mahal-mahal. Round 2 ng mga issue.
Smuggled goods daw ang mga damit na itinitinda. Nakasaad sa RA 4653. Bawal mag-angkat ng mga gawang damit mula sa ibang bansa, pwera na lang kung donasyon. Ayon sa Bureau of Customs, patuloy ang paghihigpit nila sa smuggling. Walang pwedeng maging legal na ukay-ukay dahil bawal nga yan eh. Kung makikita mo nga sa Baguio, napakarami ng used clothing, di ba? Kung tutuusin, bawal yan. Talagang bawal. At yun nga, pinaghihigpitan nga namin ngayon, kung dumadaan sa mga consolidated shipments yan, na padala ng mga overseas Filipinos, ang ano namin ngayon is we strip the containers and then we open all the boxes to make sure na walang used clothing. Aminado si Aling Nieves, puslit mula sa ibang bansa ang mga paninda nila. By shipping. Makakapasok naman po kayo sa customs? Sa ngayon alam ko nakakapasok na. Pero noon talagang mahigpit, kaya ayan, pinapatagal namin ang mga paninda namin. Sa dami kasi ng containers na dumarating kuminsan, it's physically impossible for customs to examine all of them. Napakarami kasi. We release thousands of containers a day. Wala naman kami mga container x-ray machines ngayon. Round 3, tax naman. Wala pa kasing nasasaayos na sistema ng pagbubuwi sa mga ukay-ukay kaya't malaki ang nawawala sa gobyerno. Dahil lahat na tao ngayon bumibili sa ukay-ukay, yung mga garment manufacturer natin, unti-unting nagsisira. Samantala yun, nagbabayad ng buwis. Tapos yun, nagka-hire ng empleyado, yung empleyado nagbabayad rin ng buwis. At ngayon naman, round 4, mga negosyante ng tela at damit versus ukay-ukay. Isa daw kasi ito sa mga pumapatay sa kanilang industriya. Ang kabawasan doon yung kawawa ang mga laborers, no? Nawawalan yung mga workers natin ng trabaho na napakahalaga sa ating bansa. Yung dignidad ng ating bansa. Ibig sabihin ng dignidad, huwag naman tayong tapunan ng mga gamit na. Ang mga textile manufacturers, hindi rin type ang ukay-ukay. Kung wala nga namang gumagawa ng damit, wala ring bibili ng tela. Ang ukay-ukay ang pinakamalaking epekto sa atin. Medyo ako'y natutuwa dahil nakakabili ng murang mga damit. Pero pagdating ng araw, sa karamihan ng pumapasok, masasara ang factory. Sa makatwit, kahit na dumating na araw, mura nga ang kalakal, mura nga ang damit, pero wala na kami pambili. Bakit? Bakit ang aking ama o aking mga kapatid ay nawala ng trabaho dahil sa pakasok na ukay-ukay. Ayon sa DTI, mahigit kumulang 160 bilyong piso ang naibibigay ng garments at textile industry sa bansa kada taon. 400,000 manggagawa ang umaasa rito. Si Aling Nancy, galit sa mga nagpapasara ng ukay-ukay. Hindi raw sila ang dahilan kung bakit baksak ang industriya ng damit at tela ngayon. At hindi rin naman daw lahat ng ukay-ukay, tiba-tiba kung kumita. Hindi naman yata, lahat naman yata buwabagsak na. Di ba? Pati pagkain na. Pagandahin na lang yung quality. Kasi kahit naman dito sa ukay-ukay, kung hindi rin yung maganda yung klase niya, kahit ibigay mo, ayaw din naman eh. Sagot naman ng Garments Factory, may cost of labor at materyales silang binabayaran kaya hindi patas ang laban. Di lang si Aling Nancy ang tutol sa pagpapasara sa mga ukay-ukay. Papayag ka ba pagka ipapasara yung mga ukay-ukay? Ay, hindi. Bakit? Kasi malaking tulong to sa ating mga Pilipino na kita mo naman kung gaano kahirap dito sa Pilipinas, di ba? 25 taon nang nananahi sa isang garments factory si Aling Helen. Isa siya sa mga manggagawang nanganganib mawala ng trabaho dahil sa pagbaksak ng industriya. Malaki talaga yung bagsak. Kasi kahit kami naramdaman namin yan eh. Dati yung gawa namin, nakatambak yung, hanggang ngayon sige yung cutting, tapos may overtime pa yan. Tapos naglalabas pa sila, may mga subcontractor. 5 ang subcontractor nila dati. Ngayon wala na. Ngayon may bali-balita nga sa amin na baka hindi na tayo abuti ng December dito. Ang kasamahan ni Aling Helen na si Mang Jose, namomroblema rin. May 4 siyang anak. Ang bunso, bagong silang pa lang. Kapag nawalan siya ng kabuhayan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya ko sa mga Pilipino kasi minsan yung ukay-ukay kasi mga imported eh. Siyempre, imported na, mura pa. Kesa naman gawa dito, mahal. Diba? Pero hindi nila alam na apektuhan kami mga manggagawa. Kasi hindi nabibili yung produkto namin. Kung sakaling mangyari yun, kami mawawala ng trabaho. Sa sinasabing hindi patas na laban ng mga ukay-ukay at ng industriya ng mga damit at tela, ano ang iniisip na solusyon ng pamahalaan?
We see to it that we function as a better business bureau rather than a restricting regulator. On the other hand, we have to be aware and be practical in measuring and at the same time policing illegal traders. Mapa-girl, boy, bakla, tomboy, mahilig talaga sa mura. Pero kung sa pagtitipid mo, mayroon kang maargabyado, ang ukay, okay nga ba? Ako si Iris Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pabahay na marupok, inirereklamo ang mga detalye sa Reporter's Notebook. Akala raw nila pinagpala sila sa libreng pabahay. Nadiskubre nilang sa mas malaking peligro pala sila nalagay. Hindi na nga raw komportable, hindi paligtas ang kanilang bagong tirahan. Mga squatter sa sariling bayan, mga NPA o No Permanent Address ika nga. Yan ang nagkalat sa Metro Manila. Pero ang ilan, binigyan na ng pabahay ng gobyerno. Tulad na lang ng mga nasa relocation site sa barangay Bagong Silang, Caloocan. Si Mang Leo, isa sa mga residente rito. 2 taon na raw siyang naninirahan sa lugar. Hulog daw ng langit ang pabahay na napasa kanya. Dito naman, naging komportable ako. Hindi katulad sa Tondo na nangungupahan kami. Dito wala. Pagising mo sa umaga, wala kang problema. Tulad ng mga taga-Caloocan, tuwang-tuwa rin ang mga squatter ng San Juan nang sila'y bigyan ng pabahay sa Taytay Rizal noong taong 2000. May 200 pamilya ang inilipat. Ang ipinangalan sa lugar nila, Erap City. Tila grandioso, pero 4 na taon lang ang lumipas. Ito ang natira sa Erap City ngayon. Tagpi-tagpi ang mga dingding na gawa sa konkretong plywood. Sira ang mga bubong. Ang ilang gusali, tila hindi pa rin natatapos. Walang tubig. At karamihan raw sa mga residente rito, naka-jumper. Kung dati langit kung ituring ng mga tao rito ang lugar, ngayon daw isa na itong kalbaryo. Isang building ang pinasok namin. Napansin ko, sira at kinakalawang ang hagdan. Sa bawat hakbang ko, tila nakaabang si kamatayan. Pero mukhang baliwala na ito sa mga bata. Nilalagay namin to dahil nga yung mga anak namin, iwasan namin na maglaro rito sa labas. Di naman natin masabing disgrasya, lumusot sila rito. Siyempre, wala naman kami basisin, kundi kami lang din na kailangan lagaan namin yung mga anak namin. Si Catherine Rosales, 7 taong gulang, nahulog mula sa ika-4 na palapag ng building habang naglalaro siya noong nakarang taon nang mapatukod siya sa isang steel bar nang bigla itong bumigay. Mahina na pala ang pagkaka-welding nito. Umawak siya rito sa bakal. Paghawak niya, yung pagtulak yan, tumulit siya doon sa baba. Yun, hulog siya, daldalan yung bakal ganito. Diretso sa baba? Oo, doon. Tumama doon, sidecar na yun. Sidecar na natin sa Oo. baba? Akala nyo? Patay na. Akala ko patay. Diretso. Akalain mo bang mabuhay yan? Okay, sa taas na yan, 4 na palapag. Mabubuhay ka ba niyan? Surety lang talaga. Nabalian ng buto ang kanang paa at dibdib ni Catherine. Kaya ngayon daw, dobling ingat na siya sa paglalaro. Takot din ang mga residente sa paghinaraw ng mga gusaling kanilang tinitirhan. Kwento nila, para raw silang nililindol sa bawat daan ng malaking truck. Kaya pangamba nila, baka mauwi sila sa disgrasya. Kapag humangin at umulan ng malakas, ang hangin ay umuuga ang aming bahay. Isang eksperto ang aming dinala sa lugar. Unang tingin pa lang niya, kumbinsido na siyang mapanganib ang lagay ng mga nakatira rito. Napabayaan na raw kasi ang mga bakal na haligi at hagdanan. Dapat nga yung mga columns mo, sabihin mo na lang, dapat kinapera mo ng steel, ng concrete, para at least may protection na. Gaya nito sir, gaya nito. Dapat well-maintain ito mga ganito. Oo, dapat well-maintain kasi mga major member cell. Fit pa ba siya? Tira.
Madami na kasi nagpo-post na hazard eh. Karamihan dyan is yung mga dinadaanan nila. Tapos eto, nagpo-post na siya as hazard. Tulad ng problema ng marami ring relocation sites, kawalan ng hanap buhay ang isa rin sa kanilang daing. Dahil sa layo nila sa kalungsuran, karamihan sa kanila ay walang maayos na pinagkakakitaan. Gaya ni Salvador Morales, 2 buwan nang walang trabaho. Kaya minsan, 1 o 2 beses na lang daw sila kung kumain sa isang araw. At ang madalas na nakahain, ang tanim niyang talbos ng kamote at kamoting kahoy. Hirap din kasi yung hanap buhay doon sa probinsya ko eh. Kaya dito, sa Manila, ipagsapalaran ng ano. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 2 milyong Pinoy pa ang mga squatter sa buong Pilipinas, ayon sa National Statistics Office o NSO. Kalahati ng bilang na ito ang nasa Metro Manila. Halos wala ring pinag-iba ang mga nabigyan ng pabahay sa dating Smoky Mountain sa Tondo, Maynila. 3.1 billion pesos ang umano'y nagasto sa naturang resettlement site noong 1998. At bukod sa tampulan nito ngayon ng kontrobersya dahil sa mga aligasyon ng katiwalian at irregularidad, balot din daw sa mga problema ang mahigit 20,000 residente dito. Malayo pa lang, malalanghap na ang mabahong amoy mula sa dating dam site. Bukod dito, parang kalbaryong pasanin din daw sa araw-araw ang kanilang problema sa tubig. Hindi nga namin alam na wala ng tubig eh. Biglaan lang eh. Kaya ang mga tao hindi nakapipra para mag-ipon ng tubig. Ilang metro lang ang layo ng dam site sa tinitirhan ng mga residente. Kaya kung meron daw silang dapat problemahin, ito ay ang patuloy na pagkatas ng gabundok na basura at ng mga nasusunog na plastik. Ayon sa kasama naming mga eksperto, sari-saring sakit daw ang maaring idulot nito. Sa mga studies namin na pinagkukunan namin ng leachate, matataas na yung metals. So meron kang copper, lead, zinc, no? So dahil mababa na rin yung pH nito kasi matanda na yung dump site. Ano mga sakit ang pwedeng idulot mo? Pag after 10 years, 40 years? Madami, no? Depende kung ano yung metals na nag-accumulate sa kanyang katawan. Ang problema dito pag nasunog ganito, kasi marami kang plastic. Yung parang mga buhok-buhok na yan, plastic yan eh. Pag nasunog yan, magde-generate ka ng tinatawag na dioxins sa furans. Yun ang carcinogenic. Pag nalanghap mo yun. Pag tinatagulan, pwede itong mag-slide. Kung nangyari sa Payatas dati. Pero luckily dito, wala namang mga taong nakatira. At saka mukhang pabakuranan nila eh. So, wala problema. Pero yung mga bata, kita mo, pansin natin, no? Mga naglalaro. Sila. Kaya siguro nga ibabakuran. Kasi kung maraming bata rito, kung uulan, baka mabagsakan yan. Ang mga bata, hinahayaan na lang maglaro sa gilid ng basura. Langhap ang mabahong amoy. Wala silang kamuwang-muwang sa peligro na maari sa kanilang bumagsak. Bakit dito kayo naglalaro? Maray buwaki. Ha? Tingin nila fountain eh. Kala nila fountain. Sa tingin nyo fountain yan? Oo. Sa kabila ng mga panganib at hirap, walang magawa ang mga residente kundi magtiis at magtiyaga sa ibinigay sa kanila ng gobyerno. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong, papabalakbunga lang ba ang mga pabahay? Pakonsuelo na lang siguro ang pagkaalis sa kanila ng bansag bilang mga squatter dahil wala naman talagang nagbago sa ikot ng kanilang mundo. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyu o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan kami muli sa susunod na Martes. Ako si Rafi Tima. Ako si Iris Cruz. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Okay lang. Silver. Ako rin.